Natawag ka na ba sa lugar nyo na tambay? Yung tipong nandyan ka lang sa bahay buong araw, tapos naririnig mo minsan ang mga bulungan ng mga kapitbahay o pangkukutya ng ilang kamag-anak. Kesyo, sayang naman ang pinag-aralan niya. O kaya, bakit hindi yan lumabas at maghanap ng totoong trabaho? Nakakasakit, di ba? Yung pakiramdam na gusto mo namang kumita, gusto mo namang makatulong sa gastusin, pero wala kang mahanap na tamang oportunidad sa labas. O baka naman nanay ka na hindi pwedeng iwanan ng mga bata sa bahay? O kaya inaalagaan mo ang mga matatanda ninyong magulang? Kung nakaka-relate ka, tapikin mo ang balikat mo dahil may good news ako para sa'yo. Ngayong taon na ito, ang pinakamayayamang tao sa mundo ay hindi na yung mga araw-araw nagko-commute, nakikipagsiksikan sa traffic, at pumapasok sa opisina. Ang maraming yumayaman ngayon ay ang mga taong nasa loob lang din ng bahay. Opo, tama ang narinig ninyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagiging tambay mo sa bahay o ang pananatili mo sa kwarto maghapon ay pwede mong gawing isang negosyo na kikita ng 50,000 pesos o higit pa kada buwan? At ang pinakamalupit, hindi mo kailangang lumabas ng pinto. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan at hindi mo kailangang mag-alok ng kung ano-ano sa mga kakilala mo. Kung sawang-sawa ka na sa pagiging walang pera at handa kang matuto kung paano i-convert ang oras at internet connection mo sa malamig na cash, tapusin mo ang video na ito dahil hihimayin ko step by step ang 4 na pamamaraan kung paano magiging ATM ang sarili mong kwarto. Disclaimer. Ang mga impormasyon, tips at opinyon sa video na ito ay para sa educational at inspirasyon lamang. Hindi ito pumapalit sa payo ng isang lisensyadong financial advisor. Ang anumang desisyon mo sa pera o investment ay iyong sariling responsibilidad. Laging pag-aralan ng mabuti ang mga papasuking hakbang sa iyong personal finance. Mga kapatid, welcome back sa Tips for Pinoy, ang channel kung saan binabasag natin ang mga maling akala sa pera at tinutulungan nating umasenso ang bawat ordinaryong Pilipino. Bago tayo sumisid sa napakalaman ng topic natin ngayon, gusto ko munang mag-shoutout sa ating solid channel member. Maraming salamat sa iyo at GinaBull7310. Kung gusto niyo ring ma-shoutout at makatanggap ng exclusive perks at direct tips mula sa akin, i-click niyo lang ang join button sa ibaba. Konting disclaimer lang bago tayo magsimula. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay hindi magic. Hindi ito get-rich-quick scheme o paluwagan kung saan uupo ka lang at uulan ng pera. Kailangan dito ng tapang, sipag at matinding diskarte. Kung handa kang magtrabaho hindi sa ilalim ng araw, kundi sa harap ng screen mo, simulan na natin. Paraan 1. Ang digital middleman o drop servicing. Laway at internet lang ang puhunan. Ang unang sikreto na ginagawa ng mga wais na kabataan ngayon na ayaw lumabas ng bahay ay ang tinatawag na drop servicing. Ano ito? Isa itong modernong paraan ng pagiging middleman o ahente. Ganito ang logic niyan. Kapag may bumibili ng lupa, may ahente ng real estate na kumikita ng komisyon. Tama? Pero sa drop servicing, ikaw ang ahente ng mga digital na serbisyo. Wala kang pisikal na produktong ibebenta, walang ide-deliver na parcel, at lalong hindi ikaw ang gagawa ng trabaho. Paano ito ginagawa step by step? Una, hahanap ka ng banyaga o client mula sa US, Australia o UK na nangangailangan ng serbisyo. Halimbawa, kailangan nila ng mag-e-edit ng video para sa YouTube channel nila o kaya kailangan nila ng logo para sa bago nilang kumpanya. Madaling makahanap nito sa Facebook groups, Reddit o LinkedIn. Pangalawa, aalokin mo sila na ikaw ang gagawa ng serbisyo na yon. Sisingilin mo sila. Sabihin na nating $500 o nasa 28,000 pesos para sa isang buwang pa-edit ng maikling videos. Dahil foreigner sila, napakaliit ng halagang ito sa kanila. Pangatlo, pag pumayag ang banyaga at nagbayad, hahanap ka ngayon ng magaling na video editor dito sa Pilipinas o sa ibang platform tulad ng Fiverr o Upwork. Sabihin natin na babayaran mo yung editor ng 10,000 pesos para gawin ang trabaho. Ano ang nangyari? Kinuha mo yung 28,000 pesos mula sa client.
Binayaran mo ng 10,000 pesos ang gumawa at ang 18,000 pesos ay bulsa mo na. Malinis at the comfort of your own home. Laway, chat, email at pagmamanage lang ang ginawa mo. Tignan mo si Carlo, isang simpleng tambay sa probinsya. Wala siyang alam sa pagkukode o pag-edit ng video. Ang ginawa niya, sumali siya sa mga Facebook groups ng mga real estate agents sa Amerika. Nakita niya na ang daming naghahanap ng tagagawa ng website nila. Kinuha niya ang mga project sa halagang $1,000 bawat isa. Tapos, humanap siya ng mga IT students dito sa atin at binayaran niya ng 15,000 pesos kada website. Ngayon, may 6 siyang hawak na client bawat buwan. Kumikita siya ng lagpas 100,000 pesos nang naka-shorts at sando lang sa loob ng kwarto niya. Puhunan? Wala. Ginamit niya lang ang oras na sana ay ipinang-scroll niya sa TikTok o ipinang-chismis sa kanto. Paraan 2. Ang create once, sell forever. Pagbebenta ng digital products. Kung sasabihin mo naman sa akin, wala akong lakas ng loob kumausap ng foreigner. Walang problema. Papasok tayo sa pangalawang paraan, ang pagbebenta ng digital products. Ito ang paborito ng mga introverts na namamalagi sa bahay. Ano bang ibig sabihin ng digital product? Ito yung mga bagay na hindi nahahawakan, hindi nasisira, at walang shipping fee. Mga halimbawa nito ay Canva templates, planners, e-books, mga guide sa paggawa ng resume, o kaya mga tracker templates sa Excel at Notion. Bakit ito ang pinakamagandang negosyo sa loob ng bahay? Kasi gagawin mo lang siya ng isang beses, pero pwede mo siyang ibenta ng libu-libong beses. Walang inventory, walang out of stock. Paano mo ito sisimulan ng zero puhunan? Pumunta ka sa Canva. Libre lang gumawa ng account dyan. Kung mahilig ka sa pag-o-organize, gumawa ka ng magandang daily planner template o budget tracker. Kung mahilig ka namang mag-alaga ng halaman, gumawa ka ng 10-page na ebook kung paano buhayin ang mga indoor plants. Kapag tapos na ang digital product mo, saan mo ito ibibenta? Maraming platform na libre. Pwede kang gumawa ng account sa Racket.ph, isang sikat na platform para sa mga Pinoy na nagbebenta ng digital services at products. Pwede rin sa Etsy kung gusto mo banyaga ang bibili. Gumawa ka ng TikTok account. Magsalita ka o mag-post ng video habang pinapakita ang ginawa mong planner. Sabihin mo, kaya laging ubos ang pera mo ay dahil wala kang budget tracker. I-download nyo tong ginawa ko. Nasa link sa bio. 199 pesos lang. Isipin mo ito. Kung may bumili na 10 tao kada araw sa halagang 199 pesos, may 1,990 pesos ka araw-araw. I-multiply mo yan sa loob ng 30 days. May 59,700 pesos ka. At ano ang ginawa mo? Gumawa ka lang ng design ng isang beses gamit ang lumang laptop o naghihingalo mong cellphone. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng internet. Gumagawa ka ng makina na kusang nagpiprint ng pera habang natutulog ka sa inyo. Paraan 3. Ang pagsalo sa mga hassle ng iba. Specialized freelancing. Kung gusto mo naman ng mabilisang pera buwan-buwan na fix ang sahod, papasok tayo sa pangatlong paraan. Specialized freelancing. Maraming tao ngayon ang nagiging virtual assistant or VA. Pero dahil sa dami nila, nagiging mahirap ang kompetisyon. Para mabilis kang makakuha ng trabaho at malaki ang bayad, hindi ka pwedeng maging general VA lang. Kailangan hanapin mo kung ano ang pinaka-hassle o pinaka-ayaw gawin ng mga negosyante at ikaw ang sumalo nito. Halimbawa, ang pagmamanage ng email inbox ng isang CEO. Ayaw na ayaw ng mga mayayaman na magbasa ng daan-daang spam emails. Gusto nila, pagbukas nila ng computer, nakasort na ang importante. O kaya, ang pagre-reply sa libu-libong comments sa Facebook at Instagram ng isang sikat na brand. Wala kang kailangang technical na skill. Hindi mo kailangan maging magaling sa math o sa coding. Kailangan mo lang maging masinop, matyaga, at marunong umintindi ng simpleng English. Kung nandyan ka lang din sa bahay at maghapon kang nagbabasa ng comments ng iba sa Facebook,
Bakit hindi ka nalang magbasa at mag-reply ng comments sa account ng isang negosyante at bayaran ka nila ng 40,000 hanggang 50,000 kada buwan? Pumunta ka sa onlinejobs.ph o Upwork. Gumawa ka ng profile. Pero ito ang sikreto. Kapag nag-apply ka, huwag mong sabihin, I am looking for a job. Sabihin mong, I will save you 10 hours a week by taking away the headache of managing your toxic inbox. Panalo yan! Doon pa lang, makikita agad ng client ang malaking value na ibibigay mo sa kanila. At kapag nakakuha ka na ng isang kliyente at napatunayan mong maayos ka katrabaho, maniwala ka sa akin, sila na mismong mga banyaga ang magre-rekomenda sa iyo sa mga kasamahan nilang negosyante. Ang kasabihan nga sa mundo ng freelancing, deliver excellence from home and the world will employ you. Para sa mga nagsisimula pa lang o gusto ng magandang setup sa bahay ng walang kalakihang gastos, marami sa inyo ang nagtatanong kung ano ang magandang gamiting ilaw o mic. Para hindi kayo mahirapan maghanap, inilagay ko ang mga link sa description box sa ibaba. Mga budget-friendly pero quality na gamit na makakatulong sa inyo makapagsimula ng maayos. Pag bumili kayo sa link na yon, nakapag-uwi na kayo ng magandang gamit, natulungan nyo pa ang channel natin. Paraan 4. Faceless content creation at affiliate marketing. Ito ay para sa mga taong gustong kumita ng malaki pero sobrang mahiyain. Ayaw magbakita ng muka, ayaw marinig ang sariling boses, pero gustong magkapera. Possible ba to? 100% yes! Paano? Simple lang. Gamitin ang paborito nating TikTok, Facebook Reels o YouTube Shorts. Gumagawa ka ng mga video, pero ang papakita mo lang ay yung mga produkto. O kaya naman ay nagre-repost ka ng mga nakaka-inspire na quotes, facts o kwento na ginamitan mo ng AI voice. Halimbawa, may binili kang sabon, unan o gadget dati galing Shopee o TikTok na sobrang ganda. Kunin mo yung cellphone mo, videohan mo lang habang ginagamit mo, kahit kamay mo lang ang nakikita at yung background music ay trending song. Saka mo ilalagay ang yellow basket o yung affiliate link mo sa description. Wala kang sariling produkto produkto ito ng ibang tao. Naging tulay ka lang para makita ito ng mga buyers. Pero tuwing may magkiklik sa link mo at bibili, papasok ang komisyon sa account mo. Merong isang nanay, sa bahay lang siya nagbabantay ng kambal niyang anak. Ang ginawa niya, habang naglilinis ng kusina, nagvi-video siya ng mga gamit niya panglinis. Mga mop, basahan, degreaser. Ina-upload niya sa TikTok na may nakasulat lang na Best Cleaning Hacks for Moms. Wala siyang pinapakitang mukha at wala siyang sinasabi. Pero dahil maraming nakaka-relate, nagva-viral ang mga videos niya. Kumikita na siya ngayon ng malinis na 80,000 pesos kada buwan mula sa komisyon sa Shopee at TikTok affiliates. Lahat yun nang hindi man lang siya lumalabas ng gate nila. Ito ang sinasabi ko. Kung araw-araw ka rin nag-i-scroll, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa ng content para scrollan ng iba? Habang sila ay naglilibang, ikaw ay nagbibilang ng kita. Ngayon, alam mo na ang 4 na malalakas na pamamaraan. Pero alam mo kung ano ang papatay sa pangarap mo? Bakit maraming sumusubok nito pero nabibigo at babalik din sa pagiging tambay? Ito ang sikreto na hindi itinuturo sa labas. Ang mindset ng kapaligiran. Kapag nasa bahay ka, madaling tamarin. Katabi mo lang ang kama mo. Pwede kang manood ng Netflix maghapon dahil walang boss na sisita sa'yo. Ang tendency, akala ng isip at katawan mo, nagpapahinga ka lang. Gusto mo bang kumita ng 50K pataas? Dapat itrato mo itong totoong negosyo. Kahit nasa bahay ka, gumising ka ng maaga. Maligo ka, magpalit ka ng damit na maayos kahit hindi ka aalis. Maghanap ka ng isang sulok sa bahay mo, kahit maliit na lamesa lang, at sabihin mo sa sarili mo, ito ang opisina ko. Kapag nakaupo ako dito, hindi ako pwedeng istorbuhan dahil nagtatrabaho ako. Kausapin mo ang pamilya mo. Sabihin mo, Ma, Pa, asawa ko, nandito lang ako sa bahay. Pero mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, tratuhing wala ako dito dahil may pangarap akong tinatrabaho. Disiplina ang puhunan mo dito. Sa una, mahirap kasi walang magbabawal sa iyong mamahinga. Minsan, may mga araw na wala kang kikitain. Pero sabi nga, Rome wasn't built in a day.
At ang unang 50,000 pesos mo ay hindi mo kikitain sa pagtulog ng mahaba. Kikitain mo yan kapag pinili mong magpuyat sa paghahanap ng client, imbes na magpuyat sa kakalaro ng Mobile Legends. Kahit nasa bahay ka, kahit hindi ka umalis, kung ang utak mo ay bukas sa buong mundo gamit ang internet, mas malayo ang mararating mo kesa sa mga taong araw-araw na lumalabas pero walang direksyon sa buhay. Wala ka mang puhunan ngayon, wala ka mang magarbong opisina, at kahit nasa loob ka lang ng kwarto mo, tandaan mo na ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Ang pinto ng tagumpay ay hindi laging nasa labas. Minsan, nasa screen lang ng telepono o laptop na hawak mo ngayon. Ngayon ang oras para magdesisyon. Alin sa 4 na paraan ang sisimulan mo bukas na bukas din? Ang drop servicing? Digital products? Specialized freelancing? O ang affiliate marketing? Huwag maging silent viewer lang. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba. Gusto kong mabasa ang plano mo at i-declare natin na bukas hindi ka na lang tambay sa bahay. Isa ka ng online entrepreneur. Kung may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiclick naman ang like button para kumalat ang video natin at mas marami pa tayong matulungang Pilipino. Mag-subscribe ka na rin at i-hit ang notification bell para hindi mo palampasin ang mga susunod pa nating wealth tutorials. Muli, ugaliing i-check ang description box para sa ating mga affiliate resources at recommended tools para makapagsimula ng tama. Ako po ang inyong financial guide mula sa Tips for Pinoy. Walang puhunan, walang opisinang lalabasan, kayang-kaya umasenso. Laban lang.